Ginoo, maaari bang patayin niyo ang sigarilyo, patayin ninyo para wala ng problema? Lumapit ang babae at sumita. Walang pakialam ang lalaki, hawak pa rin ang sigarilyo at patuloy na bumubuga ng puso. Tatawagin ko ang konduktor. Parang sariling bahay ang tingin niya sa bagon. Hindi siya nakinig at nagpatuloy sa paninigarilyo. Kahit sabihing ire-report, hindi siya natakot. Napakayabang at mapanghamon ang asa. Kahit may ulat na, umalis pa rin ang tren sa oras. Kumalat ang amoy usok sa loob. Hanggang sa susunod na istasyon, lumapit ang pulis ng tren at ibinaba siya. Kumalat online ang video at naging mainit na usapan. Marami ang nagsabing sobra na ito. Totoong medyo sobra ang ginawa, hindi niya isinasaalang-alang ang nararamdaman ng iba, napakasarili ng ginawa niya. Nakaapekto sa kalinisan ng mga pasahero, at saradong espasyo pa ang loob ng tren. Kung maninigarilyo ka sa tren, para sa mga hindi naninigarilyo, para na rin silang nalalanghap ng second-hand smoke. Ang lalaking apelidong Chen na nasa 70 taong gulang, noon ay papunta sa Zhongli Station. Ngunit sinadya niyang lumabag sa patakaran ng tren. Ang paninigarilyo niya ay nakaistorbo sa ibang pasahero. Maaaring pagmultahin hanggang 10,000 dolyar sa iwan. Matapos ang masusing investigasyon, dahil sa paglabag sa batas laban sa paninigarilyo, isinangguni sa Health Bureau ng New Taipei para sa multa. Karamihan ng pampublikong lugar ay bawal manigarilyo, lalo na sa loob ng tren na saradong espasyo. Napakagrabe at hindi katanggap-tanggap ang asal.